Sa ibang balita, nauwi sa pag-walkout ng minorya ng Senado ang pagtalakay sa resolusyon na nagsusulong ng online voting sa mga sesyon ng mataas na kapulungan. Giit ng tinaguriang Solid Block 11 o SB 11, hindi dapat madaliin ng Senate Majority ang naturang usapin. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday. And we will adjourn session. Maagang nag-adjourn ng Senado nitong Martes matapos mag-walkout ang mga senador ng minority bloc bilang protesta sa tangka ng majority bloc na amyenda ng Senate rules kaugnay ng remote participation at electronic voting. Dahil sa kanilang pag-alis na wala ng quorum ang plenaryo. Bunsod nito, pansamantalang sinuspend ang pagdinig at itinakda ang susunod na sesyon sa alas 5 ng hapon sa Lunes, June 1. Nagsimula ang tensyon matapos muling buksan ng majority bloc ang pagtalakay sa panukalang magpapahintulot sa mga senador na bumoto sa pamamagitan ng electronic voting at makilahok sa mga sesyon ng remote o virtual para sa justifiable reason. Tutol dito ang minority bloc dahil nilabag umano ng paraan ng pagpapasok ng panukala ang umiiral na proseso ng Senado. Paulit-ulit na naghain si Senate President Alan Peter Cayetano ng mosyon para hatiin ang kapulungan at agad pagbotohan kung tatalakayin na sa plenaryo ang usapin. Kwinestyon ni Senator Erwin Tulfo kung bakit tila minamadali ng mayorya ang pag-amenda Senate rules. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Tinawag naman ni Senador Jingo Estrada na uncalled for ang pahayag ni Tulfo. Sigurado ba siya? Mayroon ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was uncalled for. Hindi ko alam kung bakit how he came up to that conclusion. Sa inilabas sa joint statement ng minority bloc, ipiniliwanag nila na nag-walkout sila dahil ang nangyari sa plenaryo ay misulang hindi na maayos at balanseng deliberasyon. Anila, ang panukalang pag-amenda sa rules ng Senado ay may direktang epekto sa paraan ng pagdalo ng mga senador sa sesyon, pakikilahok sa mga pagdinig, at pagtupad sa kanilang mandato sa pamamagitan ng remote o virtual na paraan. Dahil dito, iginit nilang nararapat ito na dumaan sa bukas at masinsinang talakayan at hindi minamadali ng mayorya. Sinabi rin ng minority bloc na bukas sila sa diskusyon sa plenaryo pero dapat umanong mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng miyembro ng marinig at hindi lamang sundin ang kagustuhan ng mayorya. Binanggit din nila ng talakayan ng mosyon, wala pang maayos na nabubuong Committee on Rules at wala ring nahalal na majority leader na maaring gumabay sa regular na proseso ng pag-amyenda. Iginit pa nila, kung wala pang Committee on Rules, paano magkakaroon ng wastong aksyon o deliberasyon? Hindi rin anila sapat sabihing walang nilabag na tuntunin ng Senado dahil hindi umano maaring ituring na convenient lamang ang mga rules, lalo na kung mismong proseso ng pag-amenda rito ang kine-question. Sinabi rin nila na ang timing ng panukala ay nagbubukas sa mga tanong na nararapat umanong talakayin ng hayagang sa publiko. Dahil dito, nagpasya umano silang questionin ng quorum at manawagan ng adjournment bago tuluyang mag-walkout sa plenaryo. Samantala, ipiniliwanag ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit niya inihain ang resolusyon para sa remote participation at electronic voting. Maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman Para sa ganon, lahat makapag-participate. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.